Ngayon, ang pag-uusapan natin kung ano ang kaibahan nitong dalawa. Ito bilhin mo kung pansarili lamang, o kung ikumpara mo dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Welcome po sa manonood. So, sa ngayong araw, nais ko pong i-vlog itong rubber footing. Sa hindi po alam, itong rubber footing kung saan gagamitin. So, gagamitin po ito sa paa ng mga misa o paa ng mga upuan. So, sa mga bakal na mga upuan. Itong hawak ko ngayon, ang size po nito ay 1/2 at saka 1 and 1/2 by 1 and 1/2. So, itong hawak ko ngayon ay sa mga paa po ito ng mga misa. So, nung una kong ginawang misa is 1/2 yung ginamit ko. So, nung pangalawang ginawa ko 1/2. Una kong ginawang mesa dahil hindi ko pa alam kung saan bibili ng rubber footing. Ito yung ginamit ko, which is binili ko lang din. So, hindi ko siya ginawa. DIY lang to, pero binili ko. Pero kung hindi mo naman bibilin, makakalibre ka. So, ito yung tire rubber footing. Gulong na galing sa mga sasakyan. So, ito naman, yung pangalawa kong ginawang mesa, alam ko na kung saan bibilhin, kaya ito na yung ginamit ko. Ngayon, ang pag-uusapan natin kung ano ang kaibahan nitong dalawa. Itong DIY na rubber footing na galing sa gulong at rubber footing na mabibili lamang sa tindahan o sa mga store. So, ipaliwanag ko sa inyo kung alin ang mas magandang gamitin o alin ang matibay. Hindi pa alam sa rubber footing o paano gamitin o alin ang mas magandang gamitin, panoorin nyo tong video na to. Pero kung alam nyo na, skip nyo ng video na to. So, hindi kayo kasali dito. Pero kung gusto mo naman panoorin, pagtuloy mo lang. Ang unang kaibahan nito, sa unang tingin mo pa lang, kung titignan mo talaga, so ito, hindi siya magandang tignan kasi nga DIY na galing sa gulong. At ito naman, kahit malayo o malapit, ang gandang tingnan. O, di ba? Parehas na parehas yung hulma. Samantalang ito, malalaman mo na hindi siya parehas. Yan. Kasi nga DIY. Pangalawang kaibahan nito, so ipapasok natin to sa bakal. So, para malaman natin yung kaibahan. So, ito yung una. Pasok natin. So imagine nyo lang na paa ito ng misa. So, ito, rubber footing na nabibili sa store, nakalabas yung rubber niya. Yan. So, ito naman, subok natin. Pasok. Tsaka ito, nasa loob na. So, natabunan na yung pangit na nagawa. So, saka ito yung nakalabas, yung pinaka-flat niya. So, ito yung kaibahan niya. Yung isa nakalabas at yung isa nasa loob. Pero mayroon din itong mabibili sa store na sa loob din pinapasok. Ito, nasa loob to. Pero kadalasan, mas magandang gamitin ito yung nakalabas yung rubber niya. Ikatlong kaibahan nito, itong dalawa, unahin natin to, itong sa store. So ito, lalo na kung mabigat yung dinadala at mabigat yung pinapasan nito, lalo na sa upuan, sinasakyan ng tao at laging gumagalaw. So, laking posibilidad itong bakal, yung itong sa dulo, mahihiwa ito at lulusot. So, pag lumusot, automatic gasgas yung tiles mo, yung sahig. O, di ba? So, ito naman, itong DIY, napakatibay. Hindi ito basta na hihiwa ng bakal. Kasi nga, matigas. Hindi siya basta-bastang nasisira. So, ito yung pangatlong kaibahan. At ang pang-apat na kaibahan nito at panghuli ay yung presyo. So ito, nabili ko to sa halagang 9 pesos.
In-order ko ito sa Shopee. So, sa malapit, mayroon din ito sa mga hardware na malalaki. Mayroon din itong binibinta. So, alamin nyo lang kung saan, kung magkano, i-compare nyo. Basta ito, nabili ko lang ito ng 9 pesos. So, ito naman, yung tire DIY, kung ikaw ang gagawa, ay walang gastos. Pero ito, binili ko to, napakamahal kumpara dito. Sobra kalahati yung presyo. Which is, nabili ko ito ng 40 pesos. O, di ba ang mahal, ang layo. Sobra kalahati yung presyo. Kung ito bilhin mo, kung pansarili lamang, o kung ikumpara mo dito, mas maganda ito gamitin kasi nga matibay. Di baling mahal, matagal naman magamit kaysa ito, panandalian lang kumpara mo dito. Pero kung pang negosyo, dito ka na lang, mura na, maganda patignan. Samantala dito, pangit na, mahal pa. O di ba? So, thanks for watching. Sana po nakatulong sa inyo. Kung hindi nyo pa alam, so sana nalaman nyo, paliwanag ko. Salamat po.